Hello guys! It's me again, Krong TV, and welcome back sa aking channel. Sa video ito, pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanteng teorya na maaaring mangyari sa paborito nating anime series na Boruto Naruto Next Generation. So sa video ito nga guys ay pag-uusapan natin ang mga bagay na maaaring mangyari sa huling minuto ng paglalaban ni Naruto, Boruto, Sasuke laban kay Ishiki. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa latest chapter ng Boruto Naruto Next Generation, which is yung chapter 52, ipinaliwanag nga dito ni Kurama na ang Baryon Mode nga ay mayroong side effect na maaaring mangyari sa users nito. At kung saan ang Baryon Mode nga ay binabawasan nito ang lifespan ng kalaban. Maybe 10 minutes to 1 hour na lang ang itinitira nito sa kalaban. At meron din itong side effect kay Naruto, which is binabawasan niya ng napakaraming chakra. So dahil nga ang kalaban nila ngayon ay si Ishiki na muling nabuhay sa katawan ni Jigen, at ang katawang ito nga ni Jigen ay masasabi kong hilaw pa, which is ang naging epekto nga ng sapilitang paggamit nito ni Ishiki ay hindi nga kinaya ng katawan nito ang kapangyarihan ng mga Otsutsuki, kaya naman nais nga ni Ishiki na makuha ang katawan ni Kawaki. So, ang epekto nga ng Baryon Mode sa kalaban nito ay talaga namang napakalaki. Kung siya ay mayroong buhay na 20 hours or sabihin na nating siya ay mayroong isang araw. Dahil nga sa pag-attacking paulit-ulit ni Naruto ay maaaring magkaroon na lamang siya ng 10 minuto or hanggang sa matapos na ang chapter 52. Dahil nga dito ay nakakasigurado na si Naruto na siya ang mananalo sa laban. At dahil nga sa 10 minuto natitira kay Ishiki ay magiging mahirap pa rin sa kanya ang paghahanap sa katawan ni Kawaki na itinatago ng mga taga-Konoha. Pero maaaring magbago ang lahat kung malaman ni Ishiki na ang chakra nga ni Naruto ay konektado sa kanang kamay ni Kawaki. So pag nangyari ito, gagamitin ni Ishiki ang teleportation technique niya upang puntahan kung nasaan man si Kawaki, at dito nga ay lalagyan niya muli ng Karma Seal. So, meron ngang dalawang bagay upang mailagay ang Karma Seal sa substitute body nito. Ito nga ay ang pag-i-inject ng genes mula sa Otsutsuki papunta sa substitute body nito. Kagaya ng ginawa ni Amado at Ishiki sa katawan ni Kawaki. Or, ang isa pang way is extracting consciousness para maging isang chip ito sa body of the substitute, kung saan ang mga Otsutsuki na malapit na ngang mamatay ay kailangang makatagpo ng pinakamalapit na maaaring paglagyan ng karma nito. At ito nga ang ginawa ni Momoshiki sa katawan ni Boruto. Meron itong advantage at disadvantage. Sa injecting process, extracting karma ay magiging mabilis at efficient dahil ang replacement body ay pinili ng husto at ito ay magiging accurate match. At ang Karma Seal nga ay mag-i-increase ng mabilis sa katawan ng substitute. Pero sa karma extraction na ginagawa ni Momoshiki kay Boruto, ang process na ito ay magiging sobrang tagal dahil ito ay magkakaroon pa ng adjustment sa katawan ng substitute. At kung sakaling pilitin nga na gamitin ng Otsutsuki ang katawan ng kanyang substitute ay hindi ito magtatagal, katulad na lamang ng ginawa ni Ishiki sa katawan ni Jigen. Yan ang rason kung bakit ang katawan ni Jigen ay sandali labang nagamit ni Ishiki, dahil nga sa hindi kinaya ng katawan ni Jigen ang kapangyarihan na tinataglay ni Ishiki Otsutsuki. Ngunit, hindi hahayaan ni Naruto na muling maglagay si Ishiki ng karma kay Kawaki. Kaya naman, hahawakan ni Naruto ng mahigpit ang kamay ni Ishiki. At dito ay mababawasan pa ang natitirang oras ni Ishiki. At matapos ngang mabawasan ni Ishiki ng 3 minuto, dahil sa pagpipigil ni Naruto, mapipilitan naman si Ishiki na paliitin ang kanyang sarili ng tuluyan hanggang sa mapuntahan niya kung nasaan man si Kawaki. At si Naruto naman ay pahina ng pahina dahil sa pagkawala ng kanyang chakra na epekto naman ng Baryon Mode. Si Naruto na mistulan na ngang nawalan ng pag-asa ay maiisip na si Sasuke ay hindi hahayaang mangyari ito. I-exchange ni Sasuke ang katawan niya kay Kawaki, kaya naman malalayo si Ishiki sa katawan ni Kawaki. At si Ishiki nga ay magugulat dahil dito.
Pero hindi niya basta-basta iiwan si Sasuke dahil kung sakaling iwan ni Ishiki ang katawan ni Sasuke, maaaring ulitin muli ni Sasuke ang pagpapalit ng katawan nila ni Kawaki. Kaya naman dahil sa galit ay aatakihin ni Ishiki si Sasuke at susubukan nitong iparalisa si Sasuke. Kaya naman matapos nga nitong kalabanin si Sasuke ay dali-dali nitong pupuntahan kung nasaan man si Kawaki. Nagawa na ngang lahat ang dapat gawin ni Naruto at Sasuke. Si Ishiki ay mayroong natitirang 4 na minuto at mayroon na lamang siyang kakaunting oras upang mapuntahan si Kawaki. At dito nga ay hindi na makakapag-teleport si Sasuke dahil siya ay naubusan na ng chakra sa pagkikipaglaban. So sa last page nga ng chapter 52, nakita nga natin na si Boruto ay hinang-hina na dahil sa sugat na tinaglay niya sa kanyang kamay. Kaya naman bubuksan niya ang kanyang mga mata na mistulang Jogan or Byakugan. So far, palagi ang ginagamit ni Boruto ang kanyang Jogan sa tuwing siya ay conscious, katulad na lamang noong nakaharap niya si Urashiki. In other words, maaaring ipalit ni Momoshiki ang consciousness ni Boruto. At nangyari na nga ito before noong ang Team 7 ay halos matalo na nila si Boro, ngunit ang Team 7 ay nahirapan sa pakikipaglaban dito. At dito nga ay nawalan ng kontrol si Boruto at dito nga ay nagpakita sa kalahating katawan ni Boruto si Momoshiki at nag-spread nga ang karma sa kalahati ng katawan ni Boruto at lumabas nga ang Byakugan niya sa kanyang mata na malapit sa sungay nito. At noon ngang malapit na si Ishiki sa katawan ni Kawaki, nayakap-yakap ni Boruto at dito nga ay nagawa niyang sipain sa mukha at dito nga ay nagulat si Ishiki. Nakilala ni Ishiki ang chakra na dumadaloy kay Boruto at si Momoshiki nga ang kumokontrol sa katawan ni Boruto. Kaya naman biglang hihilain ni Momoshiki si Kawaki at sasabihin niya kay Ishiki na ang buong laban ay nakita niya pati na rin ang kanyang mga plano. At dito nga ay nagulat si Ishiki dahil nakukontrol niya ng maayos si Boruto. At dito nga ay may isang goal si Ishiki. Nakiusap siya kay Momoshiki na tignan niya si Kawaki para sa kanya. At si Momoshiki nga ay tuluyan na nakontrol si Boruto. At dito nga ay iniisip nga ni Naruto at Sasuke na hindi sana maging worst ang sitwasyon. At si Ishiki nga ay magsusuka ng dugo at dito nga ay meron na lamang siyang natitirang 2 minuto. At dahil nga sa teknik ni Momoshiki, si Ishiki na tatangkahing magpaliit ng katawan ay i-absorb ni Momoshiki. Ang oras ay nagiging maikli para kay Ishiki, kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay magiging maingat na siya rito. Kaya naman babalaan ni Ishiki si Momoshiki sa rule nila tungkol sa pag-atake o pagpatay sa kapwa nito Otsutsuki without special consent. At alam nga ni Momoshiki ang tungkol dito at sinabi nga niyang idineklara na nga na si Ishiki ay nawawala ng matagal na panahon at hindi alam kung ano ba ang tunay na nangyari sa kanya. At dito nga ay lalong magagalit si Ishiki at aatakihin niya si Momoshiki. Si Ishiki nga ay may buhay na lamang na 40 seconds at siya ay mahihirapan pa rin sa pagkuha nito dahil nga sa labanang nagaganap sa pagitan nila ni Momoshiki. At dito nga ay sasabihin ni Momoshiki na siya ay nanalo at dapat magpasalamat sa kanya si Boruto. At dito nga ay muling aatake si Ishiki ng napakalakas na teknik na makakagawa ng isang pagsabog. Matapos nga ang pagsabog na ito ay wala na ang katawan ni Kawaki at makikita nila ang katawan ni Kawaki ay mayroon ng muling karma. Ang karma na iniligay muli ni Ishiki at dito nga ay ginamit ni Ishiki ang procedure na ginawa ni Momoshiki sa katawan ni Boruto at si Momoshiki nga ay biglang naglaho. At hindi nga makokontrol ni Ishiki si Kawaki directly kagaya noong kinontrol niya ang katawan ni Jigen at ang karma nga ni Ishiki ay matagal mag-spread sa katawan ni Kawaki kagaya ng nangyari kay Momoshiki sa katawan ni Boruto. Ito nga ay magiging karera sa pagitan ni Momoshiki at ni Ishiki na kung sino man ang mauunang makamaster sa substitute ng kanilang katawan ay siya ang titingin sa development ng Jubi or ng Divine Tree.
At ang isa naman ay sacrifice sa Jubi. Kung ito ay mangyayari, magkakaroon ng sense ang nakita nating footage na paglalaban ni Kawaki at Boruto in the future, na meron silang parehong karma. So guys, sa tingin nyo, sino nga ba talaga ang mauunang makakontrol sa substitute body nila? Ang isang katanungan pa rito ay sila ba ay magtatagumpay na tuluyan ngang makuha ang katawan ni Kawaki at ni Boruto? At dyan, nagtatapos ang video ito. Hope you like it. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!